Okay mga kamatis, mga kaibigan, it's time for the main event of the evening. Okay, so pumunta ba? Una, nagpapasalamat ako dun sa mga taong nagtag sa akin dito. Kasi ito na yung pangalanan na natin yung mga nagpo-promote ng sugal. Tulungan natin yung government. O sige, call. Payag ako dyan. So ganito gagawin natin. Dyan sa comment section, yung top 5 or top 5 nyo na influencer na nagpo-promote, sulat nyo dyan. Tapos next content, ganun ulit. Tapos papagraduate natin sila. Okay, pero ang sinasabi ko lang, paano ba kasi natin malalaman kung illegal lang isang casino na ninalaroan nyo? May listahan kasi ang PAGCOR ng, ewan ko lang kung nandito pa yun check ko lang kasi meron akong rito ng mga legal. Makikita nyo naman yan siguro sa Google. Kasi registered casino in the Philippines. Pwede yan Ayan list of accredited providers. Makikita nyo naman yan sa sa website ng PAGCOR. Ayan. So ayan, tingnan natin dito. Pupunta ka sa isang file na nandun lahat ng mga accredited na mga casino. So kung wala dyan yung linalaruan mo, isa lang ang ibig sabihin. Illegal yung linalaruan mo. Ganun lang. Okay. So ang idea kasi niyan, pag hindi ka sumunod sa regulations ng PAGCOR, una hindi natataksan ng gobyerno yung mga illegal na yung mga underground na casino na yan. Pangalawa, pagka nagkaipitan, hindi ka pwedeng matulungan ng gobyerno mo, habulin yung pera mo. Much like yung nangyari sa PhilWin, kasi yung PhilWin kasi noon naipit naipit yung pera ng tao, tapos ayun, GG na. So ngayon nagkaroon na ng Senate, ng Congress sa Congress yata ito hearing tungkol dito. Panoorin natin, pero ang sinasabi ko lang sa inyo, malalim kasi ito Siguro kung papalarin tayo, ako payag ako maging resource person dito. Kasi alam ko to content ko to, ilang taon na, pangalawang taon na yata ito. 'Di ba? 2022, 2023, 2024. Tama ba? Or 23, 24. I'm not sure kung ilang taon ko nang kino-cover to. Pero nasubaybayan ko talaga to, PhilWin pa lang. And Isabong pa lang, 2022. Tama. Tuloy natin. Pinado ang PAGCOR na problema nila ngayon ang pagkalat ng mga illegal na online casino o mga gambling site at app. Ang mga nagpo-promote daw kasi nito, mga influencer at content. May kilala ko niyan. Sulat niyo yung top 5 niyo dyan. Kokolektahin natin lahat yun, tapos papagraduatein natin. Ayos yan, tuloy. Creators sa iba't ibang social media platforms. Kaya naman mabala ng PAGCOR, delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan nakakataya rito. Ayan papaalala lang natin yung study ng World Health Organization, 'di ba? Sabi nilang ganon, yung gambling disorder, GD, ay mas greater pa sa drug use, okay? Yung drug, kasi at least yun, nare-rehab pa yun. Pero ito, mahirap i-rehab yan, yung gambling disorder na yan. Siguro, ang rational doon, kasi walang physiological change kapag nagsusugal ka, puro sa utak lang, di ba? Anyway, tuloy natin. Hindi siya ganun kadaling i-manage, ibig sabihin. And of course, kapag nalulung ka sa sugal, unang tatamaan nun yung finances mo. Okay? Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kabilang sa mga hamong kinaharap ng PAGCOR ngayon na yung pagsawata. Skipan natin ang konti. Na hindi naman lisen krimeng kinasar sa pagdinig ng House Joint Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusements tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga illegal na pogo, iniulat ng PAGCOR ang dumaraming influencers na nagpo-promote. Hello! Tutulungan natin yung PAGCOR Pasensyahan tayo. Ako wala naman akong kinakampihan Basta mali kayo, hindi ko kayo kakampihan. A-advisean ko kayo. Itigil nyo na yan. Kasi kapag ganyan, wala na. Tapos na yung advice. Kasi nga, magkakahulihan na. Diba? Ngayon kasi, wala pang legislation against this Wala pang batas that stops, merong, may concept yun sa batas yung, if there is no law
there is no crime. Ano yun? Nulem crimen sine lege. No crime without law. Yun pala. No crime without law. Yan yung tamang citation dyan. So, sinasabi ko lang sa inyo na habang maaga pa, quit while you're ahead. Kasi kapag nakaabot sa inyo yan, mukhang, ang idea ko kasi dito, if this is going to be something na the Marcos administration will focus on, yung mga bank accounts nyo, yung unang titirahin dyan, yung unang i-freeze dyan. Okay, word of advice lang sa inyo, quit while you're ahead. Okay? Kasi ayoko naman, bukod sa nakakasira kayo ng buhay ng mga kabataan na nagsusugal, kayo din, masisira din buhay nyo pag hinabol na kayo. Gets nyo? Pero mo, yung naipundar mo ng 5 taon sa pagso-social media, if-freeze lang ng AMLAC, kasi nakita kang naglalaro ng 5 million pesos. Oh. I mean, alam mo yan, kung matatapang kayo, go lang. Walang problema. Kung kailan gusto nyo talagang gawin yan. Pero ang sinasabi ko lang, when this is given priority by our government, it's all over. Okay, tuloy. Ng online sugal na hindi naman lisensyado. Yan. Namomonitor din po namin na marami pong mga influencers ang... Sino yan? Sino yan? Tago natin sa pangalang... Tago natin sa pangalang. Bukas. Isulat nyo dyan yung top 5 nyo. Tapos ipapa-graduate natin. Iisa-isay natin. Papangalanan natin lahat yan. Alam mo yon, yeah, some of these are... sigurado ko yung iba dyan, mga kaibigan natin. But then again, let's be fair, okay? Hindi naman porke kaibigan natin, dapat hinahayaan natin. Kasi nga, yung pagde-debunk naman, hindi naman yan pamamahiya. It's actually to correct you. Diba? Itama mo yung mali mo. Kasi kapag hindi, ayan, baka sumabit ka, idol. No? Tuloy. Paggamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try. Actually, mas kay ma'am, ang pinakamalala ngayon sa Facebook. Kasi doon nag-i-stream yung mga influencer. Ang Facebook naman, pro yan sa pagdating sa slots. Diba? Kasi meron din silang slots na pinopromote di ba? Ay, nako, tuloy. Their lock and legal platforms. So, pinapromote po nila ang website or ang isang laro. Meron akong kilala, putik, palipat-lipat yan ng palipat-lipat yan ng website. Parang parang talangka. Alam mo yung talangka ba yun? Hindi yata Yung palipat-lipat ng shell, merong ganung animal Nakalimutan ko kung yung pagkatapos na dito sa shell na to, lilipat na siya. Hermit crab, yun yata yung tawag dun Di ba? Ay, tuloy. Ayon sa PAGCOR, delikado ang mga larong ito dahil hindi ito regulated at walang proteksyon para sa players. Takaw pansin din daw ito lalo sa mga kabataan. Okay, so again, ang rational dyan kasi yung mga kabataan, hindi pa fully develop yung brain nila. And napaka-enticing kasi ng mga laro. It's bright lights. Di ba pag scatter, ang ingay, ganun yan. Di ba? So it's not advisable na ma-introduce ang mga young people sa sugal. And tandaan din natin yung psychology, di ba? In psychology, there is ABC na tinatawag, yung antecedent behavior and change. You don't really need you just have to introduce the something para mag-iba yung behavior nila, yung antecedent na tinatawag. Hindi mo kailangan yan actively na sabihin na, oy, baguhin mo yan. Of course, if yung conditioning pwede, pero kapag kahit wala yun, yung active changing, pwedeng maging passive yun na mag-iba yung ugali nila because you introduce something. Kaya hindi mo kasi pwedeng sabihin na 21 years old and above lang to. Pero doon sa 21 years old and above na sasabihin ng influencer, ilan doon yung hindi makikinig na bata at itatry pa rin. Okay, let's say sa 100, 2. O di may 2 ka ng nasirang buhay, kaya ba ng konsensya mo yun? Kung kaya ng konsensya mo yun, congrats. Wala kang kwentang tao. Tuloy natin. Have no
player protection. Yun. Yung player protection na yan, it means na halimbawa, nagkaroon ng bank run, okay? Insured yung pera mo ng casino kung under the government yan. Isa yon. Kasi dati naglalaro ako sa mga government na may mga ganyang safety nets, okay? Sa Isle of Man yung ano nila. Hindi ko na i-detalye yun, pero merong mga ganun sila. And pwede kang magsumbong sa pwede kang tulungan ng gobyerno kasi nga under PAGCOR siya, okay? Pwede kang merong proper channels para i-escalate mo yung problema. Unlike kapag tamang fill win lang, pag natripan nilang umalis, bye-bye! We cannot help po the players who will play in that platform pag nagkaroon po sila ng problema. Wala rin po silang customer verification. Yun, yung know your customer kasi nga dapat 21 years old ka dyan. So, marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. Nakatatanggap na rin daw ng mga ulat ang PAGCOR na ginagamit ang kanilang logo para sa mga illegal na Oo nga, yan pa yung isa. Kung hindi PAGCOR, Facebook, Apple, alam mo yun, dinidikit nila. Kasi nga mga scammers yung mga yan. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, siguro panoorin nyo na lang etong balita na to galing ng News 5. Kasi napaka-importanting balita dito in today's time. The only way that we can protect our children is to discourage them from watching these influencers na maglaro. Ang dami niyan, piso 5. Hindi porke tumutulong ka sa kapwa mo, ibig sabihin ay absuelto ka na sa kasalanan ng pwede mong dalhin sa kapwa mo. Okay? Alam nyo, yung multiplier ng pagtuturo ng sugal kahit kanino is mas malaki kaysa doon sa tumutulong ka ng paisa-isa or dalawa-dalawa, 'di ba? Hindi na o-offset 'yun ng pagtulong or pagbigay ng cellphone. One time, big time, 'di ba? Ako talaga pag pumunta ako diyan, sasabihin ko, Awit Gamer tsaka Wamos. Kita-kita tayo diyan sa Senado. Ay! Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, bukas diyan sa comment section yung graduation time. Sige, yun lang. Good night, gaga mga lods.